Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng Amor Divine, isang marangyang restaurant sa gitna ng lungsod. Sa loob, ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng marangal na liwanag. Ngunit sa likod ng mga ngiting ipinapakita ni Diana sa mga customer, may nakatagong pagod at bigat ng loob. Ang kanyang mga paa ay tila lulubog na sa semento dahil 10 oras na pagtayo at ang kanyang tiyan ay kumakalam din. Sadyang tinitiis ang gutom upang makatipid para sa pambili ng gamot ng kanyang may sakit na ina. Habang nagpupunas ng lamesa, napansin ni Diana ang isang maliit na figura sa labas ng malaking salamin na bintana. Isang bata, marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, ang nakadikit ang ilong sa malamig na salamin. Suot nito ang isang kupas at punit-punit na t-shirt habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang platong pasta na hindi na uubos ng isang customer. Huminga ng malalim si Diana. Alam niyang bawal ang mamalimos sa paligid, lalo na ang papasukin ang mga batang lansangan. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng bata dahil sa ginaw, tila may kung anong kumurot sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at binuksan ito ng bahagya. "Iho, halika rito." Mahinang tawag ni Diana. Lumingon ang bata, bakas ang takot sa kanyang mga mata. "Mapapagalitan po ba tayo, ma'am?" "Huwag ka mag-alala, halika. Pumasok ka sandali. Doon tayo sa sulok." Paaniyaya ni Diana habang iginagaya ang bata sa isang bakanteng upuan na tago sa paningin ng karamihan. Nang makaupo ang bata, agad siyang kumuha ng isang mainit na mangkok ng sabaw at isang bagong lutong kanin. Ito dapat ang kanyang sariling hapunan na nakatabi sa kusina, ngunit mas minabuti niyang ibigay ito sa bata. "Anong pangalan mo?" tanong ni Diana habang inilalapag ang pagkain. "Buboy po," sagot ng bata habang nagniningning ang mga mata sa harap ng pagkain. "Maraming salamat po, ma'am. Kanina pa po kasi ako hindi kumakain. Wala pong nakuha si tatay sa pangangalakal ngayon." "O sige na, Buboy, kumain ka na. Dahan-dahan lang ha, baka mabulunan ka." Malambing na sabi ni Diana. Habang pinapanood ni Diana ang bata, hindi niya napansin ang isang matalas na tingin mula sa malayo. Si Mr. Benji Perez, ang manager ng restaurant na kilala sa pagiging istrikto at walang puso, ay nakatayo sa may bar counter. "Diana!" Isang dumagundong na boses ang bumasag sa katahimikan ng sulok na yon. Napatalon si Diana sa gulat. Mabilis siyang tumayo at humarap sa kanyang manager. Sir Benji, anong ginagawa ng basurang yan dito sa loob ng restaurant ko?" Duro ni Benji sa batang si Buboy, na noon ay napatigil sa pagsubo at nanginginig na sa takot. "Sir, nagugutom po kasi ang bata. Ibinigay ko lang po sa kanyang rasyon ko para sa hapunan. Hindi naman po siya nakakaabala sa mga customer." Paliwanag ni Diana sa mahinahong tono. "Hindi nakakaabala? Tingnan mo ang dumi niya, ang amoy niya. Nakakasira sa imahe ng Amor Divine." Sigaw ni Benji na nakuha na ang atensyon ng ilang mga customer na kumakain. "Sir, tao rin naman po siya. Konting awa naman po." Pakiusap ni Diana. "Awa? Ang awa ay walang pwesto sa negosyong to. Ang pinapakain mo sa batang yan ay pag-aari ng kumpanya. Kahit parasyon mo yan." Galit na lumapit si Benji at hinablot ang mangkok ng sabaw mula sa harap ni Buboy. "Umalis ka rito, bata! Layas!" "Sir, huwag po. Ako na lang po ang magbabayad ng kinakain niya." "Ibawas niyo na lang po ang sa sahod ko." Sigaw ni Diana, pilit na pinipigilan ng luha. Tiningnan siya ni Benji ng may halong pandidiri. "Magbabayad? Sa liit ng sahod mo? May pambayad ka pa? Hindi lang pagkain ang ninakaw mo, Diana. Ninakaw mo rin ang dignidad ng restaurant na to sa pamamagitan ng pagpapasok ng ano ba yan? Ng isang pulubi." "Hindi po siya pulubi, sir. Nagugutom lang po siya."
Matapang na sagot ni Diana. Ano? Sumasagot ka pa? Sige, since masyado kang mapangkawang gawa, doon ka magkawang gawa sa labas. You are fired, Diana. Ngayon din, barin mo ang apron mo at lumabas ka na sa restaurant na ito, kasama ang batang yan. Nanlamig ang buong katawan ni Diana. Sir, parang awa niyo na po. Kailangan ko ang trabahong ito para sa gamot po ng nanay ko. Isang pagkakamali lang po naman. Isang pagkakamali na hindi ko mapapalampas. Ang rules ay rules. Walang puwang emosyon dito. Umalis na kayo sa harapan ko. Yumuko si Diana. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa kanya. Ang ilan ay naaawa, ang ilan ay walang pakialam. Inalalayan niya si Buboy na tumayo. Kinuha ni Diana ang kanyang luma at manipis na jacket at ibinalot ito sa bata. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po kayo, Ma'am Diana. Dahil sa akin, nawalan po kayo ng trabaho. Hikbi ni Buboy habang naglalakad sila palabas. Pinunasan ni Diana ang kanyang luha at ngumiti ng pilit. Huwag kang mag-alala, Buboy. Ang mahalaga, kahit paano ay nalagyan ng tiyan mo. May plano ang Diyos para sa atin. Habang palabas sila ng pinto, isang matandang lalaki ang nakaupo sa pinakasulok na mesa na kanina pa tahimik na nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape ang tumayo. Ang lalaking ito ay simpleng manamit, isang lumang barong at salamin, ngunit may otoridad sa kanyang bawat galaw. Sandali lang! Ang malalim na boses ng matanda ay umalingaw sa buong silid. Napatigil si Diana at si Benji. Napatingin si Benji sa matanda at biglang nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagiging mapagmataas, tila naging isang basang sisiw ang manager. Don Chudoro? Kanina pa po ba kayo dyan? Nauutal na tanong ni Benji. Agad siyang lumapit sa matanda. Pilit ang umingiti. Pasensya na po sa eksenang yon, sir. Alam niyo naman po, kailangan panatiliin ng standard ng inyong restaurant. Si Don Chudoro ang tunay na nagmamay-ari ng Amor Divine at ng marami pang sangay nito sa buong bansa. Bihira siyang magpakita sa kanyang mga establishment nang walang pasabi. Hindi pinansin ni Don Chudoro ang kamay ni Benji na naglalahad para sa isang shake hands. Sa halip, naglakad ang matanda patungo kay Diana at sa bata. Iho, busog ka na ba? Tanong ng matanda kay Buboy. Tumango ang bata. Bakas pa rin ang takot. Opo, pero hindi ko po naubos kasi kinuha po ni sir. Tiningnan ni Don Chudoro si Diana. Ilang taon ka na rito, iha? 2 taon na po, sir. Mahinang sagot ni Diana. Sa loob ng 2 taon na yon, lagi mo bang ginagawa ito? Ang tumulong sa mga nangangailangan? Hindi po madalas, sir, pero kapag nakikita ko pong talagang hirap na sila, hindi ko po talaga matiis. Handaan naman po kasi ako magbayad. Pasensya na po kayo. Tumingin si Don Chudoro kay Benji na noon ay pinagpapawisan na ng malapot. Benji, narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo tinawag na basura ang batang to. Narinig ko rin kung paano mo sinabing walang puwang ang habag sa negosyong ito. Sir, sinusunod ko lang po ang inyong mga policy tungkol sa sanitation at customer experience. Sinong nagsabing policy ko ang pagiging malupit? Putol ni Don Chudoro. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bagsik. Ang restaurant na ito ay ipinangalan ko sa yumaong asawa ko na si Amor. Ang ibig sabihin niyan ay pag-ibig. Itinayo ko ang negosyong ito, hindi lang para kumita, kundi para magbigay ng serbisyo at kalinga sa mga tao. Pero sir, ang imahe po ng restaurant, ang tunay na imahe ng isang negosyo, ay makikita sa kung paano nito tinatrato ang pinakamaliit na miyembro ng lipunan. Sabi ni Don Chudoro. Ngayong gabi, nagsagawa ako ng isang hidden test sa lahat ng branch ko. Gusto ko malaman kung sino sa mga empleyado ko ang may puso pa sa kabila ng pag-asenso ng kumpanyang ito. Nagulat si Diana. Isang pagsubok? Lumingon si Don Chudoro sa bata. Buboy, lumapit ka rito.
May kinuha si Don Chudoro sa kanyang bulsa. Isang maliit na walkie-talkie. "Team, pumasok na kayo." Biglang bumukas ang pinto ng kusina at may lumabas na dalawang lalaking nakasut. Kasunod nito ay isang lalaki na pamilyar kay Buboy. "Tay!" sigaw ni Buboy at tumakbo patungo sa lalaki. Ang lalaki ay hindi pala tunay na nangangalakal. Isa rin itong empleyado ng kumpanya ni Don Chudoro na nagkunwari lamang bilang bahagi ng pagsubok. Napanganga si Benji. Pagsubok? Pagsubok lang pala ang lahat ng to?" Umarap si Don Chudoro kay Benji nang may matalim na tingin. "Oo, Benji. At sa kasamaang palad, ikaw ang bumagsak. Hindi ko kailangan ng isang manager na ang tanging nakikita ay ang pera at ang imahe, ngunit bulag sa pangailangan ng kapwa. Ang kailangan ko ay isang pinunong may malasakit." "Sir, huwag naman po. Maawa po kayo. Marami pa po akong bayarin." Pagmamakaawa ni Benji, na ngayon ay siya namang nasa posisyon ni Diana kanina. "Awa? Sabi mo kanina, walang pwesto ang habag sa negosyong ito, di ba?" Balik na tanong ni Don Chudoro. "Benji, you are fired ngayon din. Mag-empake ka na at lumabas ka na sa restaurant ko na to." Napaupo si Benji sa sahig, hindi makapaniwala sa bilis ng pagbaliktad ng mundo. Ang mga customer na kanina ay nanonood lang ay nagsimulang magpalakpakan. Humarap si Don Chudoro kay Diana na noon ay tulala pa rin sa mga pangyayari. "Diana, iha," malambing na tawag ng matanda. "Ang iyong kabutihan ay hindi dapat maparusahan. Sa katunayan, iyan ang hinahanap ko. Mula sa gabing ito, ikaw na. Ikaw na ang bagong manager ng Amor Divine sa branch na to." Nanlaki ang mga mata ni Diana. Pero sir, waitress lang po ako. Wala po akong karanasan sa pagmamanage." Ngumiti si Don Chudoro at tinawakan ang kanyang balikat. "Ang mga teknikal na bagay ay natututunan, Diana. Pero ang pagmamalasakit at busilak na puso, yan ay likas at hindi na ituturo. Tutulungan ka namin sa training at huwag ka mag-alala tungkol sa gamot ng nanay mo. Sagot na ng kumpanya ang lahat ng medical expenses niya bilang bahagi ng iyong bagong benepisyo." Hindi na napigilan ni Diana ang paghagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng lungkot o takot, kundi luha ng labis na kagalakan at pasasalamat. "Maraming salamat po, Don Chudoro. Maraming salamat po." "Huwag sa akin," sabi ng matanda. "Salamat sa iyong puso na piniling maging mabuti kahit sa gitna ng hirap." Lumapit si Buboy kay Diana at niyakap siya sa binti. "Sabi ko sa inyo, Ma'am Diana, ang bait niyo po kasi." Nang gabing yon, ang malamig na hangin sa labas ay hindi na tila nanunuot sa buto ni Diana. Sa loob ng restaurant, mas lalong nagniningning ang mga chandelier. Hindi dahil sa kuryente, kundi dahil sa liwanag ng isang pusong nagpakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Habang inaalalayan ni Diana ang mga customer, bitbit ang kanyang bagong pananagutan. Alam niyang hindi lang pagkain ang kanyang isisilbi simula noon. Isisilbi niya rin ang pag-asa sa bawat taong papasok sa pintuan ng Amor Divine. At si Benji, habang naglalakad siya palabas ng gusali, bitbit ang kanyang mga gamit. Huling narinig ang kanyang buntong hininga. Ngunit huli na ang lahat. Natutunan niya ang isang masakit na aral. Sa mundong puno ng kompetisyon, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang posisyon o salapi, kundi ang simpleng pagkilos ng kabutihan sa isang taong walang kakayahang gumanti. Ang kwento ni Diana ay mabilis na kumalat sa buong syudad. Hindi lang ito naging inspirasyon sa mga manggagawa, kundi naging paalala rin sa lahat na ang bawat tao, anuman ang kalagayan sa buhay, ay karapat-dapat sa respeto at pagkalinga. Sa bawat mangkok ng sabaw na isinisilbi ni Diana, may kasama itong panalangin at pag-ibig. Ang tunay na sikreto ng tagumpay na hindi kailanman matutumbasan ng kahit na anong halaga.
Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Uli ay maraming salamat po at God bless us all.